Oh yeah! What's up? Kamusta mga Karibil? John Xul here. Ang may pinakamalakas na pers mong kalwakan. At yun na nga ng mga Karibil, si Karibil Lawrence. Ito si Karibil Lawrence laging nagko-komento. Yan. Okay, si Karibil Lawrence sabi, mga Karibil, magkano naman kitaan mo sa Food Panda? Ayan. Nako. Ang kitaan, Karibil, siyempre, kahit sinong nagtatrabaho, hindi sinasabi yung income niya. Okay, bakit? Baka ma-hold up. Hindi, siyempre ano yun, di ba? Secret. Hindi, may kailangan ano yun privacy na rin yun Pero iba sinasabi yung kita nila, no? Pero para sa akin, hindi dapat hindi, pwede na sabihin ako, pero hindi ko sinasabi kasi mababa yung kitaan ko. Depende kasi depende yan sa pagbiyahe mo, no, kung gaano katagal, okay, at gaano ka rin kasipag, no, kung mag-deliver na kahit malayo ay kinukuha mo. Pero kung medyo mapili ka, ayan, medyo mababa kikitain mo. Okay, pero ganun pa man, ako, sige, sabihin ko na, no? Hindi ako ang kita ko to Siguro average ng mga kakilala kong Food Panda rider. Kasama na ako doon. Pinakamababa, depende to sa, siyempre, kahit na magsipag ka, agahan mo, hindi ka naman bibigyan ni Food Panda ng booking. wala ka rin i-deliver. Depende yan sa bibigay ng Food Panda na booking sa'yo na i-deliver. Kung marami, hindi mas tataas yung kitaan mo. Tapos, depende rin sa layo. Di ba? Siyempre, kung medyo malalapit, siyempre, kukunin mo yun. Medyo malalayo, siyempre, pag medyo malayo, matatagalan ka, di ba? Tapos, minsan, maliligaw ka. Ako, ganun. Ayun. Tapos depende rin mga Karibil sa sa vendor. Kukuha na mo ng product, ng pagkain. Depende rin sa kanila Minsan nagsisipag ka, tapos dumating ka sa vendor na yung pangalan medyo matagal, letter M yung simula ng vendor na pangalan. M. Halos mag-aantay ka ron para makuha mo yung order ng customer, yung ibang rider, di ba? Experience sila doon. 1 hour. Paano kung makakarami nun? 1 hour bago magawa yung order na di-deliver mo. May vendor pa. S. Okay? Sabihin ko na nga, manam, no? May kadalasan doon, medyo matagal yung... Minsan mabilis din. Nakakakuha ko doon, manam. Pero kadalasan doon, medyo matagal. Bakit? Siguro sa dahil lang marami rin kasi kumakain doon. Okay, manam, naku, tagal doon. Yung iba umiiwas doon kasi syempre mahalagang oras sa delivery rider, di ba? Tapos may booking ka doon. Sabihin natin, buena mano mo doon, tapos isang oras ka doon. Sayang oras mo, di ba? Masira biyahe mo. Okay, dapat hanggat maaari, matagal na yung 10 minutes ng preparing ng order, no? Kaso sa manam kasi minsan marami yung order ng customer kaya hindi rin magawa agad ng manam. Siguro ganon. Kaya lang, minsan kahit konti, matagal Ayun. Meron din vendor, Soban. Soban, tagal. Yun, sabi ng kakilala ko sa SM Malls online, Soban na vendor, tagal din doon, 1 hour din, parang manam. Sister company ata yun. Din Taipong, ayan. Kasi dyan sa mga restaurant na yan, yung nila, yung mga product nila, hindi ganun kadali lutuin. Kaya siguro kaya matagal. Tsaka marami rin kumakain doon. In fairness sa kanila. Kaya pag yun na naging booking mo, naku po, meron pa isa Tohan, medyo matagal din dun Kasi nga restaurant sila, talagang kainan sila,
Hindi katulad ng Jollibee, McDo, ayan, medyo madali. May mga product na sila doon ng burger, chicken, kaya ilalagay na lang nila sa paper bag, kaya medyo mabilis. Kaya yung mga manam, restaurant talaga yon, iluluto pa, kaya medyo matagal. Kaya ganun talaga. Ayun, so, nakaka-apekto rin yung pag may booking ka sa restaurant na medyo madami kumakain at medyo matagal gawin yung product, nakaka-apekto ng kitaan yun. Siyempre, mag-aantay ka rin namang matagal, bisa makarami ka. Pero kung puro Jollibee, McDo lang papasok sa'yo, medyo, tapos mabilis pa yung paggawa ng crew, ganyan. Medyo gaganda yung kita mo. Okay? Pero, yung kitaan, yun nga, nakadepende rin sa biyahe mo kung gaano katagal. Okay? Siguro sabihin na natin, sa 8 hours, pwede ka maka-minimum. Okay, ano ba minimum ngayon? 600? Tama ba? 600, 700? Yun. Okay? Pero, ano yun, nakakapagod yun, no, mga Bill? Kasi, okay mag-isip na, ba, minimum, ganyan, sasabihin nyo, ako, mahirap pang delivery rider kasi nasa labas ka. Unang-una, yan, no, mainit, mausok, matraffic, lalo na ngayon sa amin dito, yung Colyat Bridge, di ba nga, nasunog yung ilalim. So, yung kalsada, sinara. I-repair, ewan ko gano'ng katagal. So, traffic dito sa amin, ang hirap. Yun. Kaya yung kitaan mo, depende rin sa traffic. Okay? So, pag linggo, walang traffic, di ba? Kaso, sa SM ka kukuha, matatraffic ka sa maraming tao doon. Tapos, yung mga sasakyan na pupasok sa SM, nako, doon ka matatraffic. Kaya kahit linggo, matatraffic ka pa rin. Kasi kumukuha ka nga sa mall eh. Ayun. Kaya mas maganda pag linggo, kumuha ka na lang sa mga hindi sa mall. Kasi traffic eh. Okay, so yun. Yung kitaan, depende yan. Depende yan sa tagal ng biyahe mo. Tapos sa sipag mo rin, no? Ayun. Kung talagang hindi ka mamimili ng booking, kukunin mo lahat. Kaso medyo mahirap eh, no? Kasi minsan yung booking malayo, yan. Okay, tapos depende rin yan sa panahon, di ba? Siyempre, pag umuulan, siyempre, lakas ng ulan, hihinto ka muna nun. Siyempre, maapektuhan din kita mo ron. Okay? Tapos, pag traffic sobra, so matatagalan ka. Tapos sa vendor, pag yung restaurant na kukuha mo ng booking, medyo matagal yung gawin yung product, maapektuhan ka rin doon. Nakadepende kasi yan eh, pero ano yan, siguro 8 hours, pwede kang mag-minimum, pero hindi minimum eh, kasi mamaminus yung panggas mo, pangkain mo, di ba? So, mababa. Kaya, mas maganda, mag-apply ka na lang sa minimum na company. At least doon, hindi mainit, di ba? Hindi ka ma-pollution, hindi ka ma-traffic, andun ka lang. Di ba? Katulad sa mall, yan. Doon ka lang, di ba? Pero medyo pagod. Siyempre, may nag-uutos sa'yo na takapagmana ng kumpanya. Maganda kasi sa delivery rider, sarili mo, no? Tapos, hawak mo oras mo, yan. Hindi ka tulad pag company, may oras ng pasok, may boss ka, may katrabaho ka na takapagmana ng company. Yan. Pero mahirap mag-delivery rider. Pero yung kitaan, hindi ganun siya kalaki. Okay. Pero depende rin sa sipag mo yan. Kung magkano, kikitain mo. Kahit anong delivery apps ka rin. Okay? Okay mga Bill, simula natin sasagutin mga Bill. So, nakadepende ang kita, no? So, depende yan sa sipag mo. Okay, pero kahit masipag ka kasi, depende pa rin no? Sa vendor nga, nakukuha na mo ng booking order. Pag matagal, ayun. Kasi mahalagang oras sa rider, no? Kailangan mabilis yung paggawa ng order para makarami ka.
Okay? Tsaka depende rin yan sa booking na ibibigay sa'yo. Siyempre, pag wala namang booking, paano kung makakarami, no? Tapos dun sa customer din, no, na dideliveran mo, pag matagal silang kumuha ng order, nako, hindi sayang din oras mo. Imbis na makarami ka, makakonti ka lang. Okay? Tapos, may yung kita niya, hindi siya ganung kalaki. Yun. Tapos, sasagupain mo pa dyan yung init ng araw. Tapos, traffic. Siyempre, pag traffic, mausok yun. Yari yung health mo. Kaya, mahirap talaga mag-delivery rider. Tapos, pag umulan na malakas, yan. Di ba? Kailangan mo protektahan yung pagkain. Pag nabasa, bayad ka, di ba? Tapos, pag malakas ang ulan, mababasa ka rin. Tapos, delikado, madulas yung daan, kalsada. Yung iba, hindi bumabiyahe katulad ko pag malakas ang ulan. Bukod sa delikado, traffic din pag malakas ang ulan, di ba? Tapos, pwede rin mabasa yung pagkain. Kaya iba, katulad ko, hindi bumabiyahe pag malakas ang ulan. Lalo na pag may bagyo. Okay? Tapos, doon nga sa may customer na matagal din kumuha, yun, apektado rin yun. Apektado ka rin doon. Kasi, imbis na makarami ka, matagal kumuha ng order niya, yari ka, antayin mo talaga yun. Hindi katulad sa GrabFood, may no-show. Pero matagal pa rin, 20 minutes. Pero maganda doon sa GrabFood, 20 minutes, wala yung customer, report mo sa Grab. Tapos, sa'yo na yung pagkain. Okay, pero, sa GrabFood lang yun. Sa ibang service type, GrabMart, GrabFood Corporate, babalik mo. Mahirap, no? Mahirap talaga maging delivery rider. At yun nga, number one, stressful na trabaho, delivery rider. Di ba? Yun nga, pagka-traffic, matagal yung order mo sa vendor, antayin mo yun, naka-stress yun. Tapos, walang booking, matumal, di ba? Kailangan mong magtiyaga, di ba? Tiyaga nga para kumita. Tapos, yung customer, ang tagal lumabas, ayan. Tapos, napakainit. Ako, mahirap sa health yan, mga karbil. Kasi malakas ang ulan, mahirap din yun sa health. Mausok, di ba? Mahirap din sa health yun. Kaya napakahirap ng delivery rider, mga karbil. Kaya kung pag-uusapan yung kitaan, tapos hindi pa ganun kalaki yung kitaan niya. Kaya nga, gaya ng sabi ko, tiyaga lang para kumita, Maribel. Okay, simula kasagatin ng Maribel, hanggang din na lang. Maraming salamat sa panonood, Maribel. Please, like, comment, please, share, subscribe, click na yung bell button kami. Reagan, para updated kayo pag may bago upload tayong video sa muli, Maribel. God bless, ingat po sila at bye. Oh, yeah. Bang, headset.